Ang paksa nga natin ngayon ay ang tinatawag na The Shining Light of the Gospel, na sa Tagalog ay ang maningning na liwanag ng Ebanghelyo. Hangoy natin yan sa ikalawang Korinto, chapter 4. At nung pag-aralan ko yung ikalawang Korinto, chapter 4, ay hindi tayo aabot na matatapos natin lahat. Kaya ito ang part 1. Ang part 1, mga kapatid, pag tinignan nyo yung buong kapitulo, ay 6 na talata lang naman ang tutumbok dito sa title natin na The Shining Light of the Gospel. Kaya kung may part 2, iba na ang title nun. Pero nakapaloob pa rin yun dito sa chapter 4 at may kaugnayan pa rin dyan. Ika nga eh. Kaya lang, iniba natin ang title dahil katulad ng dati, sinunod ko yung section title ng eSword Software Bible sa computer. At yan ang nakalagay. So, ang verses na gagamitin natin o mga version ng Biblia na gagamitin natin ngayon ay katulad din ng dati. Pag Tagalog ay ang bagong ang Biblia. At kapag English ay ang English Standard Version Bible, yung ESV. Maliban na kung nabanggit. Sa mga kapatid, kapag hindi nabanggit, yan ang version na ating ginagamit. O, tuloy na tayo sa ating main verses. Ang main verses natin, mga kapatid, ay itong nasa ikalawang Korinto 4:6. Na ang sabi dito, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. So, yan ang ating main verse. Ngayon mga kapatid, konting background lang muna bago tayo magpatuloy. Ayon sa mga Bible scholars, ang mga commentators na aking nabasa, ang ikalawang Korinto ay naisulat ni Pablo humigit kumulang pagkalipas lamang ng ilang mga buwan, wala pa halos 1 taon, matapos na maisulat niya yung unang Korinto. Yan isang ayon sa mga aking nababasa. Hindi malinaw kung mula saan niya naisulat yan. Pero marami nagsasabi na naisulat niya ito mula sa Pilipos o kaya'y nasa Thessalonica. Na yung dalawang lugar na yan, nandun sa region ng Macedonia, nasakop ng Greece, nasakop ng Roman Empire noong mga panahon na yun. Alam niyo yung verse na yan, nanggaling yan sa isang kapatid natin na nagbungkahi na talakahin natin yan. At dito sa ating pag-aaral, gagawin nga natin, isa-isahin natin yung mga talata sa chapter 4, yung mga nakapaligid dyan. Nung tingnan ko yan mga kapatid ay nakita ko na marami tayong maaaring mapakinabangan bilang bahagi ng ating mga ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Maganda, isa-isa ang mga verses para ang Biblia na lang talaga ang siyang magpapaliwanag sa atin kung ano ang kahulugan niyan. Bagamat meron ding opinion kung minsan, hindi natin maiwasan, pero hanggat maaari, nakatutok tayo, yung mga opinion natin, nakapundasyon sa konteksto ng buong banal na kasulatan. Marami tayong matututunan dyan dahil unang-una, nakasulat sa Biblia yan, kasama yan sa salita ng Diyos. At kapag naisama sa salita ng Diyos, ay hindi po pwedeng wala tayong matututunan. Dahil kung wala tayong matututunan tungkol dyan, hindi na pinahintulot ng Diyos na maisulat yan. Kaya mga kapatid, makinig kayong mabuti upang matutunan natin yung lalim ng gospel. Tungkol sa gospel to tungkol sa ebanghelyo. Alam ko na marami na kayong alam tungkol sa ebanghelyo. Pero nabasa nyo na ba yan yung ikalawang Korinto, chapter 4? Inisa-isa nyo na ba yung mga talata na nakapaloob o nakapalibot dyan? At ano ba, bakit ba nasabi ni Apostol Pablo yung tungkol dyan sa chapter 4, verse 6 na ating main verse? Pero bago ang lahat, steady lang kayo dyan mga kapatid. Payo ko sa inyo, gaya nun dati, huwag na kayong tumayo dyan sa kinalalagyan nyo. Makinig kayong mabuti para wala kayong na malaktawan. At yung ibang mga kapatid natin na late, minsan may mga late na pumapasok sa ating pakikinig, okay lang late, basta nire-rewind lang natin, okay lang yon. Pero maganda mga kapatid,
Total, alam nyo na naman na tuwing araw ng Webes, meron tayo 7 o'clock. Tuwing araw ng Linggo, 10 o'clock. Sana talagang wag na tayong malate, no? Nasa gadget na lang tayo. Ika nga, palagay ko, hindi na tayo mata-traffic, no? Paalala ko lang huya mga kapatid. Kasi sayang Sayang yung mga paghahanda at ito'y inihanda sa paglilingkod para sa inyo. At siyempre, lahat tayo nakikinabang dito. Maging ako na nag-aaral ay nakikinabang dyan. Marami ako natututunan sa ginagawa kong paghahanda. So, umpisa na natin, no? Mula dyan sa ating main verse, so, tungkol sa gospel yan. Pero paalala muna natin, sa pasimula ng ating pag-aaral, i-review natin ang tinatawag na gospel o ebanghelyo. Gospel sa Tagalog, ebanghelyo. Ang ebanghelyo, mga kapatid, ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang ebanghelyo, yan ang paraan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Maligtas saan? Sa kaparusahan. Hindi natin babasahin Roma 1:16 hanggang 17. Diyan sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat dito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Na ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay good news o mabuting balita o magandang balita. Ito ay tungkol sa pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam natin yan. John 3:16 at ang iba pang mga talata at napakarami mga talata sa Biblia na nagsasaad ng ganyang katotohanan. Ang ebanghelyo, ano ba ang magandang balita dyan? Ang magandang balita ay merong namatay para sa ating kasalanan upang tayo ay matubos. Dahil ang masamang balita, kahit mamatay tayo para sa kasalanan natin, ay hindi sapat. Ang ating buhay, ang ating dugo, para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Ang tanging dugo lamang ng ating Panginoong Kristo ang makapagtutubo sa atin. At siya'y namatay sa krus at nabuhay na maguli at umakyat sa langit at muling babalik. Gaya nung susunod natin paalala tungkol dyan. Ang ebanghelyo ay ang ginawang sakripisyo ni Kristo. Yan ang gospel. Pag sinabing ebanghelyo na ayon sa Biblia, yan ang tungkol sa sakripisyo ni Kristo, tungkol yan sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay na maguli, pag-akyat sa langit, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Makikita niyo yung katotohanan na yan, at namdadaanan natin madalas yan sa unang Korinto chapter 15. No? Yan talaga makikita natin kung pag nangangaral ka ng ebanghelyo, ano ba ang dapat mong ipangaral. Ang dapat mo pangaral o ang hindi mo dapat ipangaral, ito. Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagyaman natin sa daigdig nito. Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagtupad ng ating mga pangarap sa buhay nito. Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa kalusugan at kayamanan. Ito'y tungkol sa kaligtasan, sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At dapat tayo manatili sa ganyan kung tayo nais nating maligtas. Yan ang gospel. Summary lang o yan ng natutunan natin sa gospel. Ngayon, dito sa ating main verses mga kapatid, tingnan natin yung mga naunang mga talata dyan. So ito mga kapatid, verse 6 yan ng chapter 4 ng 2 Korinto. Isa-isayin natin ang mga naunang talata dyan. Ang sabi ko rito, kaya titigan nyo mabuti. Kung may malaking screen kayo, mas mainam. Kung maliit ang screen, makinig kayong mabuti. Ang sabi rito, sa 2 Korinto chapter 4 verse 1. Yan nilagyan ko ng sa akin, yung nasa taas. Yung merong number 1 verse 1, the ministry of the gospel. O yung ministeryo ng ebanghelyo. Sapagkat sa konteksto na yan, ay makikita natin ang ministeryo ng ebanghelyo ang tinatalakay ni Apostol Pablo rin. Ang sabi nito, dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghinaan ng loob. So dahil dito, ibig sabihin, ano yun dito? Ano ang dahil? Pag nagsimula ang pangungusap sa ganyan, merong pinaguhugutan yan. Anong pinaguhugutan yan?
Eh di yung nauna dyan. Chapter 4 yan, verse 1. Sa mga tayo na nauna dyan, yung chapter 3, yung huling talata ng chapter 3. O tingnan natin, ano ba yung sinasabi ni Pablo na dahil dito, mahalaga ho yun. Sapagkat ito po ang sabi sa 3:18. Ito yung sinundan niya. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ano pinapakita dyan mga kapatid? Tayong lahat, yan yung mga mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto. Wala raw tayong talukbong. Talukbong, ano yung talukbong? Takip. Walang takip ang ating mukha. Siyempre, hindi naman literal yan, no? Pero meron siyang pinaguhugutan dito at makikita natin mamaya, no? Yung tungkol sa talukbong. Tayong mga Christian na sumampalataya kay Kristo, wala na tayong talukbong. Wala nang takip ang ating mga mata, ang ating mga mukha. Nakikita na natin ang Panginoon na maliwanag. Maliwanag na ang pagkakakita natin sa Panginoon. Ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya, nakikita yung mga bagay na hindi nakikita. Yan ang faith. No? At tayo, ang sabi dyan sa talata, ay nababago patungo sa larawan ng Panginoon. Di ba? Yan ang sabi dyan. No? Ay nababago sa gayunding larawan. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Ibig sabihin ay magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kabanalan, sa kanyang kaluwalhatian. Makararating tayo ron. Yan ang biyaya ng Ebanghelyo na ipinagkakalob sa mga mananampalataya. At ganun dapat mga kapatid, ang ating kalagayan bilang mga mananampalataya na tayo ay tunay nga na nababago sa gayong ding larawan. Ano yung larawang yun? Yung larawan ng Panginoon. Nababago nga ba tayo mga kapatid? Naway nagbabago tayo. Nababago tayo na habang tumatagal ang ating pagiging mananampalataya ay pa-improve ng pa-improve. Dapat na talagang ang direksyon natin ay patungo sa maging kamukha na tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kabanalan at sa kanyang kaluwalhatian. At ang lahat ng yan, mga kapatid, ay hindi dahil sa ating sarili, dahil ang sabi dyan sa talata sa bandang huli, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. So, mula sa Panginoon yan. Kaya nga biyaya yan. Pero ang importante rito, mga kapatid, ay yung makita ninyo na tayo nga ay patungo sa ganyang direksyon. Kaya suriin natin ang ating buhay na tumutungo nga ba tayo ron sa pagbabago. Sa ibang pananalita na yan na pwede natin magamit mga kapatid, yung nai-improve ba talaga ang ating status bilang Kristiyano? Nababago ba ang buhay natin? Hindi naman okay lang na dahan-dahan lang, pero at least nababago tayo. Pag yung dahan-dahan na yan, naipon, malaking bagay yan. So dapat nararating natin yan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi rito ni Pablo. Dahil dito, dahil ganun. Dahil alam niya na tayo ay patungo sa isang pagbabago mula sa kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian hanggang sa maging kalarawan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dyan, sabi niya, dahil dito, sa pagkakaroon ng ministeryong ito, yan yung pangalawang punto na nais natin din dyan sa talatang yan. Sa pagkakaroon ng ministeryong ito, anong ministeryong ito ang tinutukoy niya? Yan ang ministry of the gospel. Kaya nilagyan ko ng ministry of the gospel yan. Bakit? Ano ba yung ministeryong tinatalakay niya? No? Maaga pa lang yan, sa verse 1 pa lang yan. Ibig sabihin, ang hugot niya nasa chapter 3 rin. Yung pinanggalingan niya sa mga nauna mga sinabi niya. Sapagkat may nabanggit siya dun din sa chapter 3. Diyan din sa verse 6 naman. Ang sabi rito, naginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod
ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Paliwanag natin yan, mga kapatid. Sa konteksto yan. Pero ang tanong muna natin, ano ba yung ministeryo yan? Yung ministeryong ito, yun, sabi sa English, therefore, having this ministry. Ano yung ministry na yun? Sabi dito, sa English din, who has made us competent to be ministers of a new covenant. Ano yung new covenant? Sa Tagalog, bagong tipan. Sa ibang English version, New Testament. Yun din yun, bagong tipan. So, ang sinasabi ni Pablo rito na ministeryo ay ang ministeryo ng bagong tipan. Ano yung sa Tagalog ng ministers of a new covenant? Mga lingkod. Lingkod. Tandaan niyo mga kapatid, lingkod. Bakit ganyan ang pagkaka-translate sa Tagalog ng salitang ministers, mga lingkod? Alam nyo kasi sa pagkakasulat sa wikang Grego, nung isulat ni Pablo yan, ay ginamit niya ang salitang diakonia. Ang ibig sabihin ng diakonia ay attendance. Ang sabi diyan sa English, no? Nasa taas English sa babae Tagalog. Attendance as a servant, etc. So ano yung attendance niya sa Tagalog? Paglilingkod. Hindi attendance na check mo yung kung sino present at kung sino absent. Attendance. Diba? Naglilingkod ka. Diba? Diba mga attendant ang tawag doon sa mga tagapaglingkod. O, kaya nga may close in parenthesis, as a servant, bilang isang lingkod. Ano pa ang kahulugan? Figuratively, kung sagisag ang pag-uusapan, sabi sa close in parenthesis, eleemosynary. Anong eleemosynary? Sa akin parang ngayon ko lang na-encounter. So, tinignan ko sa dictionary. Yan nasa ilalim. Kaya nilagyan ko na asterisk. Eleemosynary, ang ibig sabihin ng eleemosynary ay relating to or dependent on charity, charitable. So, paglilingkod yan, charity, di ba? Alam natin yun, no? Charitable. Kaya nga, eleemosynary na tulong. Eleemosynary aid, sabi sa English. Official, no? Service. Ano service? Serbisyo. Especially of the Christian teacher. Lalo na yung guro na Kristiyano. O technically, a diaconate. Diaconate, no? Yung mga diakono, diakonesa, kung tawagin ng iba. Mga tagapaglingkod yan. Hindi mga amo yan. Pag ikaw ay may tungkulin na ikaw ay isang diakonesa o isang diakono, ikaw ay tagapaglingkod. Ano pa? Ang sabi rito, minister, ministro, minister, ministering, ministration o ministry. Di ba? Gawain yan ministry, gawaing paglilingkod. Office, hindi yung opisina na may typewriter. No? Office, yan yung sa Tagalog, tungkulin. Ano pa sa English? Relief. Yan yung tanyag ngayon. Ayuda. No? Service. Ano yung service? Serbisyo, paglilingkod. Kaya nakita natin mga kapatid, kapag sinabing ministro, ay hindi mga amo yan. Hindi mga bossing yan. Yan ang mga tagapaglingkod. At hindi lang mga ministro na teknikal na tagapagturo ang tinatawag na ministro. Maraming ministro. Kapag ikaw ay tagapaglingkod, ministro ka. Kaya meron tayong mga music ministry. O sila ay naglilingkod sa ebanghelyo sa pamamagitan ng musika. Meron tayong children's evangelical ministry. Naglilingkod sila sa ebanghelyo sa pamamagitan ng pagtuturo, pag-evangelize, ng pagtuturo ng ebanghelyo sa mga kabataan, mga bata. So, maraming ministry. At may mga ministry pa na kung minsan ay walang mga pangalan at hindi na kinakailangan lagyan ng pangalan. Lahat ng klaseng paglilingkod, mga kapatid, ministry yan sa loob ng church. So, balikan natin. So, yan yung sinasabi na sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito na ang tinutukoy ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay ang ministeryo sa Ebanghelyo. Pangunahin na siyempre sila Pablo, mga ministro ng Ebanghelyo, mga tagapaglingkod, mga tagapaglingkod.
Hindi sila mga amo. Hindi sila yung matataas ang kategorya na lalo na sa panahon natin ngayon ay talagang pinataas ang kategorya ng mga hindi mo malaman kung ano mga titulo ang pinaglalagay nila. Di ba kayo nakakita na the most holy father, reverend blah blah, di ba? Bishop blah blah. No, talagang iba ang tingin mo pag may ganung titulo eh. Pastor ganun, di ba? Wala naman tayong mababasang ganung titulo sa Biblia. Meron tayong mababasa sa Biblia, mga ganung tungkulin yon. Na lahat yan, kung i-define natin, bagamat may authority sila sa church, pero sila'y mga servants, mga tagapaglingkod. Kaya nga hindi dapat mataas ang tingin sa sarili kung ikaw ay may tungkulin sa loob ng church. So, ministeryo, mga kapatid. Sabi pa rito, tuloy lang natin, no? Babalikan natin tungkol sa mga ministry. Ang sabi, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag. So, sabi ni Pablo, yung ministeryong ito, no? Dahil dito sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, ibig sabihin, yung ministeryong yung, kaya sila nagkaroon ng ganong ministeryo, ay dahil sa habag ng Diyos. Yun ang dapat natin makita dyan. No? Sa habag ng Diyos at hindi dahil sa sariling kakayahan. Dito ay dapat nating makita nung sabihin ni Pablo na dahil sa habag ng Diyos. No? Tinanggap na sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag. Sa pamamagitan ng habag, nagkaroon sila ng ministry. Ganun lang ibig sabihin po nun, di ba sa takbo ng pangungusap? Kaya ka nagkaroon ng ministry, kasama yan sa habag sa iyo ng Panginoon Diyos. Kaya nagkaroon ng gawaing paglilingkod. Kaya diyan dapat natin makita na ang paglilingkod na kung saan ka man kapatid napapabilang na ministry. Kung ikaw ay music ministry, kung ikaw ay sa children's ministry, kung ikaw ay sa preaching ministry, kung ano pang ministry sa church, kung ano man ang gawain mong paglilingkod. Maaaring ibang paglilingkod sa ministry sa church, wala ng pangalan. Kailangan mo pa bang lagyan ng pangalan yung naglilinis ng kapilya? Ano yung ministry o janitorial, ganon. Hindi mo kailangan gawin yun dahil marami ang pwedeng gumawa nun na ministry ng kapag may gatherings, minsan may naghahanda ng pagkain, paglilingkod din yan. Lahat ng paglilingkod na may kaugnayan sa ikasusulong ng Ebanghelyo ay may tuturing natin na ministry. At maaaring wala kang title na ministro o kung ano pa man, pero ikaw ay tumutulong upang ang Ebanghelyo ay sumulong. Paglilingkod din yan. Ministry rin yan. Mamaya makikita pa natin yung ibang bagay dyan. Pero tingnan muna natin dito na yan ay tinuturing na biyaya. Tinuturing na pribileyo yan sapagkat ipinagkaloob yan sa pamamagitan ng tinanggap na habag. Nahawa sa atin ng Diyos. Kaya dapat ating ituring to na pribileyo at mapalad tayo kung tayo ay nabibilang sa anumang paglilingkod. Kaya ikaw kapatid, kung ikaw man ay naglilingkod sa pamamagitan ng church, no? Na yung church, ang goal niyan ay talagang gospel eh. Lalo na yung church natin, talagang alam ko, ang target natin, paglilingkod sa Ebanghelyo, anumang ministry ang kinabibilangan natin. Ang tumbok nun ay yung ministry of the gospel. Iba-iba lang tayo ng tungkulin. At ituring natin mga kapatid na privilege yan na tayo nasasangkot sa ganyan. So, ano pa sabi dyan? Kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Hindi sila pinanghihinaan ng loob. Ang mga paglilingkod, yung mga ministeryo sa church, mga kapatid, no? Sa gawain sa paglilingkod, upang ang Ebanghelyo ay may sulong, ay may mga physical na kapaguran din yan. Nababurn out din tayo dyan. Umaabot din tayo sa physically napapagod tayo. At dumarating minsan ng mga pagsubok dyan kapag tayo nasasangkot sa mga ministry. May mga pagsubok, may mga pasanin sa ating mga balikat na kung minsan ay may mga emotional issues pa at kung ano-ano mga issue na kung minsan ay hindi mo maiwasan talaga. Pero hindi dapat na maging balakid ito at magresulta ito na tayo'y panghinaan ng kalooban. Gaya ni Pablo sabi, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Hindi sila pinanghihinaan ng loob, no? Dahil doon sa sinasabi niya na alam niya. Kaya hindi nanghihina ang loob niya, alam niya na siya'y patungo sa direksyon
ng malaking pagbabago, ng pagbabago mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, hanggang sa maging kalarawan tayo ng ating Panginoon. Yan ang inspirasyon natin, na alam natin ang ating mga ginagawang paglilingkod ay hindi nasasayang, sapagat yan patungo tayo mga kapatid sa kaluwalhatian hanggang sa maging kamukha tayo ng ating Panginoong Kristo. Sa mga walang opisyal na title na ministry, maraming gawain sa loob ng churches upang maisulong ang ebanghelyo. Yung iba walang title, no? Huwag niyong iisipin na kayo'y hindi kasama sa mga paglilingkod. Siyempre, hindi lahat ng tungkulin, hindi naman lahat ng ginagawa sa loob ng church, kailangan pang bigyan ng title. Ang mahalaga rito ay tumutulong tayo, sapagkat lahat tayo mga kapatid ay merong kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo. At yung kaloob na yan ay dapat ipaglingkod natin sa isa't isa. Tingnan nyo yung sinasabi rito sa Efeso 4:7. No? Sabi na Apostol Pablo rin, subalit sa bawat isa sa inyo ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Bawat isa raw. Binigyan tayo, ibinigay ang biyaya. Lahat tayo nakatanggap ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Yung biyayang tinutukoy rito, bukod sa biyayang pagliligtas, binigyan tayo ng mga kaloob. Mga gifts. No? Tingnan nyo, paano natin nalaman ganun na ngayon? Sumunod na talata, kaya't sinasabi, yung sumunod lang dyan, kaya't sinasabi nang umakyat siya sa itaas, umakyat si Kristo sa taas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Doon tayo sa nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. So nagbigay nga siya. Sino mga tao yan na binigay niya ng mga kaloob? Yung mga mananampalataya. Ano pa katunayan na lahat tayo may kaloob? Maring hindi ka ministro, maring hindi ka member ng music ministry, maring hindi ka member ng children's ministry rin, o kung anumang ministry sa loob ng kongregasyon. Pero lahat tayo may kaloob. Sabi, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabuting o mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So nakita nyo mga kapatid, no? Yung lahat tayo meron. Lahat tayo may kaloob. Iba't iba nga lang tayo ng kategorya. Pero kung ang kaloob natin, ano kaloob? Yung mga asset mo, kapatid. Yan yung kaloob. Baka tinatanong, ano ba kaloob ko? Yung kaloob mo kung ano meron ka riyan, ano bang talino meron ka riyan, ano bang lakas meron ka riyan, ano bang resources na meron ka riyan. Dapat ipinaglilingkod natin yan sa isa't isa bilang mabubuting katiwala. Katiwala, stewards. Yung katiwala, ibig sabihin, pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon yan. Yung kaloob na yan. Gamitin mong ipaglingkod mo. Kanino may paglilingkod? Sa isa't isa, sabi rin, tinutukoy dyan, mga kapatid, sa kapatiran. Yung isa't isa rin. Sino ba isa't isa? Alam ba sa buong daigdig yan? Yung sinusulatan ni Pedro, yung mga Kristiyano. Mga Kristiyano kausap niya. So, ganun yan. So, yan po mga kapatid, yung tungkol sa verse 1. Ngayon, dadako naman tayo sa verse 2 ng 2 Korinto. Kundi itinakwil namin ang mga kahiyayang bagay na nakatago. Ano nakikita natin dyan? Itinakwil namin ang mga kahiyayang bagay na nakatago. Ito yung mga masasamang motibo sa paglilingkod at mga masasamang pamumuhay ng hindi dapat. Mga dishonesty, no? Yung mga paglilihim na meron kang ibang motibo, gaya na napag-aralan natin noong nakaraang 3 serya ng pag-aaral tungkol sa mga false teachers. Meron silang ibang motibo, mga sa pagnanasa lamang na laman. Sabi niya, kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Hindi nga gaya ng mga bulangguro na ginagamit pa ang Biblia upang makapandaya ng mga tao, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay pinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos.
Alam nyo, pinaliwanag ni Pablo yan. Diyan din sa 2 Korinto, na yung sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan, puro katotohanan lamang ang kanilang ipinangangaral. At ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budi. Ibig sabihin, nakalantad ng kanilang buhay. Kahit imbestiga mo ang kanilang buhay, kahit tingnan mo ang kanilang mga pamumuhay, malinis ang kanilang budi sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Diyos. Gaya ng sinasabi niya rito sa 2 Korinto 1:12, dyan din, no, sa unang kapitulo lang. Ang sabi, sapagkat ang aming ipinagmamalaki ay ito, ang patotoo ng aming budhi. Kami ay namuhay ng wasto sa sanlibutan. At lalo na sa inyo, na may kapayakan at makadiyos na katapatan, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos. So namuhay sila ng wasto sa sanlibutan. Talagang pinractice nila kung ano ang kanilang ipinangangaral. Lalo na raw sa harapan ng mga kapatid. Dahil sabi, at lalo na sa inyo. At sabi, na may kapayakan. Ibig sabihin, naging simple lang. Kapayakan at makadiyos na katapatan. Simple lang ang kanilang naging pamumuhay. Hindi sila namuhay ng luxurious, ng extravagant, na gaya ng mga nakikita natin ng mga false teachers, talagang nabubuhay sa extravagant lifestyle, na talagang nagpapayaman sa pamamagitan ng reliyon. Pero makikita natin, hindi lang si Pablo, lahat sila mga apostol ay hindi namuhay na gaya ng mga pamumuhay ng mga mayayamang mga false teachers sa panahon natin ngayon. No? Payak na payak lang ang buhay nila. Payak at makadiyos na katapatan. Hindi sila namuhay ng ayon sa karunungan ng sanlibutan. Sabi, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos. So hindi sila sumunod kung ano ang gusto ng sanlibutan. Hindi nila sinunod ang laman, ang tawag ng laman, kundi nabuhay sila sa biyaya ng Diyos. Simple lang ang buhay na may kabanalan. So yun yung sabi rito sa verse 2. Punta naman tayo sa verse 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalokbongan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. So nilagyan natin yan na sa taas, ebanghelyo na may talukbong o veil, may takip, para dun sa mga napapahamak. Actually, wala naman talukbong ang ebanghelyo. Naging talukbong lamang yon doon sa mga napapahamak. Kaya sabi dito, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Doon sa mga hindi napapahamak, wala siyang talukbong ang ebanghelyo. Bakit natatalukbongan ang ebanghelyo? Bakit para bagang natatakpan ang katotohanan ng ebanghelyo? Kung babasahin natin yung verse 4, yung kasunod dyan, eto sabi, kasi nabulag ang mga mata ng mga hindi nananampalataya. Ang sabi, at sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So bakit nagkaroon ng talukbong at hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo? Dahil hindi sila sumampalataya. Sapagkat ang nabulag dyan, ang nabulag dyan ay yung mga pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Dumako na tayo sa verse 5. So verse 5 na tayo. Dito makikita natin na hindi ang sarili ang ipinapangaral ng mga apostol, kundi si Kristo bilang Panginoon. Ang sabi dito, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Si Kristo ang pangunahing paksa ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ang pangalan ng leader, hindi ang pangalan ng kongregasyon, hindi rin ang pangalan ng iglesyang kinabibilangan na pinagtatalunan ngayon sa panahon natin ngayon, sapagkat may mga nag-aangkin na dapat umanib ka raw sa kanilang iglesia para maligtas ka. Si Kristo ang dapat na ipinangangaral, at yan ang ipinangangaral nila Apostol Pablo.
Si Kristo, ano yung tungkol kay Kristo? Na si Kristo Jesus bilang Panginoon. Bilang Panginoon, nangangahulugan na siya ay sinusunod. Tinuturo dapat na si Kristo ang dapat masunod sa buhay natin. Na siya dapat ang maging Panginoon ng ating buhay. Panginoon dahil siya ang nag-ahari sa ating buhay. Naiintindihan niyo yun, mga kapatid? Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, kundi dapat tinatanggap din siya bilang Panginoon. At mapapatunayan lamang ng isang tunay na Kristiyano na Panginoon nga niya si Kristo Jesus kung sinusunod niya ang mga salita ni Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, mahalaga yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Sinasabi natin na born again tayo, Christian tayo, tapos hindi tayo nagbabago ng pamumuhay natin, hindi natin inaayon ang buhay natin sa salita ng Diyos, lumalabas hindi natin ginagawang Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yan ang tumbok ng pangangaral nila Apostol Pablo, na hindi nila ipinangangaral ang kanilang sarili, kundi si Kristo bilang Panginoon ang kanilang ipinangangaral. At kami, sabi rito, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Kung nababanggit man nila ang pangalan nila, kung nababanggit man, maging sa panahon natin ngayon, ng mga pangalan, ng mga tagapaglingkod, ng mga naglilingkod sa Ebanghelyo, binabanggit yun, hindi bilang mga sikat na mga bossing, kundi sila'y mga lingkod, mga servants. Yan ang tunay na kahulugan nung salitang mga ministers, mga alila, di ba? Mga utusan, mga tagapaglingkod. Hindi sila ang pinaglilingkuran. Ano bang ministry ang kinabibilangan natin? At dito sa partikular na to, sila Pablo, hindi sila nag-astang mga big boss, kundi sila'y naging mga tagapaglingkod. Nagsakripisyo sila alang-alang sa kapatiran. Dadako na tayo sa huling bahagi. Huling bahagi nung sa 2 Korinto. Dahil yung susunod, mga kapatid, medyo iba ng topic. Pag sinimulan natin yun, tsaka ko hindi natin matatapos sa loob ng time allotment ko. No? Sa verse 6, sasabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. Yan yung main verse natin. Sapagkat ang Diyos ay nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Alam nyo, ibig sabihin yan? Saan ba kinuha ni Apostol Pablo yan? Sapagkat ang Diyos ang nagsabi. Kailan ba sinabi ng Diyos yan na magniningning ang ilaw sa kadiliman? Pag sinearch niyo ang Bible, isa lang ang babagsakan ninyo na sinabi ng Diyos yung ganyan. Yung let light shine out of darkness. No, maring hindi literal, pero wala na tayong ibang makita na talata ng Biblia. Kaya karamihan sa mga Bible commentaries, yan ang tumbok na ang sinasite, kinukote ni Apostol Pablo na sinabi ng Diyos na magniningning ang ilaw sa kadiliman ay mula doon sa creation. Sa Genesis 1:3. Na sinabi rito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. And God said, let there be light, and there was light. So dito sa verse 6, na magniningning ang ilaw sa kadiliman, yan mga kapatid, yung gustong sabihin lang ni Pablo, tingnan natin kasunod, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso. So, ibig sabihin, yung Diyos na nagsabi na magniningning ang ilaw sa kadiliman, ang Diyos na lumikha ng kaliwanagan, nung unang panahon pa ng creation, siya rin ang Diyos na tatanglaw sa aming mga puso. So, dito nakikita natin yung kaisipan na ang Diyos na lumikha nga ng liwanag sa buong salibutan.
siya rin ang magbibigay ng liwanag sa puso ng mga tao upang makilala nila. Sabi rin, no? Upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Heso Kristo. Ibig sabihin, siya rin ang magpapakilala, magbibigay ng liwanag sa atin para maliwanagan ang ating mga isipan, makita natin at makilala natin ang alin, magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Heso Kristo. Ang salitang liwanag, mga kapatid, nagkalat yan sa Biblia. Liwanag at kadiliman. Kapag sinabing liwanag, mostly makikita natin sumisimbolo yan sa kaalaman, kadalisayan, sa katotohanan. Samantalang kadiliman, yung kabaligtaran nun. Ang kadiliman naman ay tungkol sa kamangmangan, kasalanan, pagkakamali at pagkawasak. Diba? Ganun ang dilim eh. Pag dilim, masama. Pag liwanag, mabuti. At ang ating Panginoon Kristo ang siyang ilaw natin. Sapagkat nasa Kanya ang buhay, siya ang ilaw ng atin, ng lahat ng mga tao kung sasampalataya sa Kanya. Ang sabi sa John 1:4, nasa Kanya, na kay Jesus, yung ibig sabihin yan, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, ito'y hindi naggagapi ng kadiliman. Totoo yan. Ang ilaw ay hindi naggagapi sa kadiliman. Katulad ng literal na dilim at literal na ilaw. Pag madilim ang paligid, gabing-gabi, blackout na, talaga madilim. Alam nyo, kahit gaano kadilim, magsindi ka lang ng konting liwanag, isang pirasong kandila, hindi po pwedeng hindi makita yung liwanag ng kandila. Tatalunin niya yung dilim. Siyempre, depende doon sa wattage niya. Di ba? Pero, dumula sa kadiliman, nagsindi ka ng ilaw, liliwanag yan, hindi niya magagapi yan. Lalo na yung pagiging ilaw ng ating Panginoong Kristo, na ang kanyang ilaw ay merong kaugnayan sa kaluwalhatian. Malakas na ilaw yan, malakas na voltahe yan. No? Kumbaga sa liwanag, malakas na wattage yan. Matindi ang ilaw ng Panginoon Kristo. Kaya yung kanyang pagiging ilaw, hindi nagapi na kadiliman. At siya, nasa Kanya ang buhay. Ang sabi diyan sa talata, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So si Kristo ang liwanag natin. At alam natin na ang buhay na tinutukoy dyan ay ang buhay na walang hanggan. Kaya balik tayo mga kapatid, doon sa verse 6 natin kanina. Ang sabi na siyang tumatanglaw sa ating mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Yesu Kristo. Ang diwa rito mga kapatid, Diyos sa mga pananalitang yan, parang tinanggal ng Diyos ang kamangmangan natin dahil nanampalataya tayo. Pinaliwanag ng Diyos ang ating mga isipan. Tinanggal ng Diyos ang pagkabulag natin. No? Parang ibinuhos niya ang isang baha ng kaliwanagan at katotohanan sa isipan ng mga mananampalataya. Naging maliwanag, naging malinaw sa atin ang pagkakilala natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Bagamat hindi natin 100% na nakita ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi pa talaga natin nakikita literally ang kaluwalhatian ng Diyos, pero nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at nauunawaan natin kahit bahagya ang kaluwalhatian ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Dahil naniwala tayo kay Kristo, natutunan natin ang kanyang mga salita, ipinapaliwanag yan ng mga salita ng Diyos. Kaya alam nyo mga kapatid, kapag ganyan ang kalagayan ng isang tao, ng isang Kristiyano, talagang matutupad sa atin. Yung sinasabi natin kanina na binasa natin sa 2 Korinto 3:18, yung sinasabi ni Pablo na dahil dito, no? Yung tungkol sa kanilang ministeryo, dahil dito, yung unang talata, na dahil sa dahil alam niya, nananampalataya siya na tayo binabago ng Panginoon mula sa kaluwalhatian hanggang sa marating natin na tayo maging kalarawan ng Diyos. Yun dapat ang ating kalagayan mga kapatid. Talagang nagle-level up tayo patungo sa pagiging kamukha
ng ating Panginoong Kristo. No, kapag ganyan, mga kapatid, isinasabi ng talata ng Biblia na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag sa pagkilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Pag nangyayari sa atin yan talaga, ay higit tayo magkakaroon ng malalim na pagtitiwala sa Diyos sapagkat nauunawaan mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Kahit hindi mo siya nakikita literally, pero nakikita mo siya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Higit nating igagalang ang Diyos, di ba? Habang lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Higit natin siyang igagalang sa buhay natin dahil tayo ay merong pagkakilala sa Kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng mga bagay na yan ay nakita natin sa mukha ni Kristo. Ano ibig sabihin niyan sa mukha ni Kristo? Hindi naman literal yan na nakita natin ang mukha ng ating Panginoon Kristo. Tatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon Kristo kay Tomas, no? Nanampalataya ka dahil nakita mo ako, mapapalad ng mga nanampalataya kahit hindi ako nakita. Tayo hindi natin nakita. Pero nakakita ng ating pananampalataya, hindi literal ang mukha ng ating Panginoon Kristo. At makikita natin, darating ang isang araw, mga kapatid, darating ang isang araw na haharap tayo face to face sa ating Panginoong Kristo. Talagang makikita natin ang kanyang kaliwanagan, ang kanyang kaluwalhatian, ang ningning ng kanyang kaluwalhatian. Makikita natin. At alam nyo ba, mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoong Kristo, na makarating tayo sa ganung panahon. Na pag dumating ang panahon na yun, makasama natin siya. At makita natin ang kanyang kaluwalhatian. Yan po eksakto ang sinasabi dito sa John 17:24. Panalangin ito, mga kapatid, ni Kristo sa kanyang Ama. Mahaba yung panalangin, buong chapter 17, panalangin yan. At dito, mga kapatid, makikita natin ang desire ng ating Panginoon Kristo nung siya'y nananalangin. Sabi niya, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Napakaganda panalangin. Kung kasama tayo niya, kung tayo'y nananampalataya talaga sa ating Panginoong Kristo, kasama tayo doon sa sinasabi niya, Ama, nais kong mga binigay mo sa akin ay makasama ko. Kasama tayo sa mga ibinigay ng Ama kay Heso Kristo kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya. Ano nais ng Panginoon? Ang nais niya makasama tayo. Bakit nais ng Panginoon na makasama tayo? Sinabi ang dahilan, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Gusto ng Panginoong Kristo na makita natin ang kanyang kaluwalhatian na ibinigay sa kanya ng Amang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Gusto niya makasama tayo. Maging kabahagi tayo ng kanyang kaluwalhatian pagdating ng panahon na yun. So nakita niya, no? Yung liwanag, yung ningning na liwanag ng Ebanghelyo. Ang dulo nun, mga kapatid, ay mararating natin ang kaluwalhatian. Ang ningning ng liwanag ng Ebanghelyo ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos dahil nanampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Hanggang dyan na muna, mga kapatid. Maraming salamat po. Naway na pagpala tayo ng ating ginawang pag-aaral.